paalala at babala sa ating mga kababayan dito sa abroad. No, na hanggat maaari po ay huwag po kayong basta-basta magtitiwala kahit kalahi pa natin yan. Dahil sa totoo lang po, napakaraming OFW na may nangyari sa kanilang hindi maganda dahil na mismo rin sa sarili pa nating mga kababayan din. May nagsend lang po sa akin ng video ni kabayan na ito na OFW sa Hong Kong. Naggamit po siya ng mga Pakistani matapos makapag-inuman sa mga ito. Hindi ako sure sa detalye ng kwento, pero ang sabi ay sumama daw si kabayan sa isang Pinay din, no? Na nakilala niya sa Hong Kong, kung saan ito pa mismo ang nagbenta sa kanya sa mga pakma na to. Nung napanood ko yung video, Ang hospital ko, nung patay mo. naiyak talaga ako, no? Dahil napakahayop nung ginawa sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, 3 lalaki ang nambaboy kay kabayan. Yung isa ay nakahawak sa kanya mga kamay, tapos may isa ring babae na Pakistani din na dumagan sa kanya kasi nga nagpupumigla siya eh. Tapos yung 2 lalaki, bukod sa binibidyohan siya, ay halin-hinan din sila sa pagmumulest siya sa kanya. Naapak-apakan, tinatadyakan, pinapaa yung ari niya. No? Pinasukan din ng plastic bottle at ng soft drinks. Or beer ata yung inka na walang laman yung ari niya. Imagine that. Tapos may isa rin nagbibideo pero hindi kasi kita sa camera kung babae ito or lalaki din. Pero bilang babae, ang sakit makasaksi ng ganito. Ang sakit makakita ng ganito. Tapos kababayan mo pa. Alam niyo yun, nakakapanghina po talaga, no? Sorry. Sobrang nakakaawa yung sinapit ng ating kababayan na ito sa Hong Kong. Alam niyo po yun, masakit pa dito ka. Sarili nating kababayan ang mismo nagpahamak din sa kanya. Wait lang po. Tuloy po natin. Sabi nung nag-message sa akin ay naka-hospital pa daw si kabayan pero binawian din ng buhay. Tapos nahuli naman daw lahat yung mga Pakistani na nambaboy sa kanya. Ang sakit nito, napakasakit ng sinapit ni kabayan, no? Lalo na't kung meron siyang pamilya na umaasa at nag-aantay sa kanya. Kaya po, no, hindi po ako nagkukulang ng paalala sa inyo na piliin nyo mabuti yung mga kakaibiganin at pagkakatiwalaan nyo. Kasi minsan, mas mabuti pa talaga mag-isa na lang kaysa naman ganito. Pasensya na po, ito lang po ang masashare ko sa inyo sa ngayon dahil hindi ko rin alam yung buong detalye ng malagim na pangyayari na ito. Update ko na lang po kayo kung sakaling makalakap ako ng panibagong impormasyon tungkol dito.